Hello mga best! Welcome back to my channel, March Kwentuhan. And for today's video, ayan, pag-uusapan natin about sa unoriginal content or limited unoriginal content. Kaya kung interesado ka, tapusin mo tong video na to. At bago yan, please subscribe to my YouTube channel. At i-click mo na rin ang bell button below para updated ka sa next video na aking gagawin. Hello mga best! So, eto na nga, ang pag-uusapan natin ngayon is about unoriginal content violations. So, sa sobrang daming nakareceive ngayon ng violations na yan, yung unoriginal violations, limited unoriginal content. So, simula yan nung nag-update si Facebook noong October 6, talagang ang daming talagang nagkaroon ng violations na ang unoriginal. So, ito yung pinoproblema talaga ng iba kung paano ito tanggalin. So, eto na nga, ano nga bang mangyari sa account nyo pag nagkaroon kayo ng unoriginal content or limited unoriginal content violations? So, posible po dyan na mawawala po lahat ng monetization tools nyo. Posibleng hindi kayo makareceive ng stars, hindi kayo makakatanggap ng invitation from ads or reels, at syempre, hindi kayo or hindi nyo magagamit itong or hindi mag-work itong stream ads monetization tools nyo. Dahil dyan sa inyong violations na unoriginal content. So, eto na nga, paano nga ba natin maiiwasan para hindi tayo magkaroon ng unoriginal content? So, make sure mga best na ang gagawin nating video is atin talaga. Kumbaga, voice over natin, sarili nating video, yun po ay iiwasan nating mag-upload ng ibang mga videos sa ibang tao or ibang mga content creators, lalong-lalo na sa music. Ingatan nyo po yan dahil isa din po sa dahilan yan kung bakit tayo nagkaroon ng unoriginal content. At ito pa, pag merong logo or watermark, for example, sa kabilang platform, tapos in-upload nyo dyan sa inyong video reels or sa inyong long form videos, tapos yun ang dahilan kaya nagkakaroon din ng unoriginal content. Tapos ngayon, yun din yung trending ngayon, yung application na Photolab ba yun? Basta yun din, magkakaroon din siya ng unoriginal content pag gagawin mo siyang videos, kasi karaniwan ngayon, di ba, ginagawa nilang slideshow yung pictures, tapos hindi nila tinanggal yung mga tawag nito, yung watermark. So, kailangan yung iwasan yan. So, ang dami talagang dahilan kung bakit kayo nagkakaroon ng unoriginal content or limited unoriginal content. So, eto na nga, ang mahirap pa dyan dahil once na naka-receive kayo ng unoriginal content is hindi nyo po ma-indicate doon or hindi rin sinabi agad ni Facebook kung anong videos ang meron kang unoriginal content violation or sa anong videos doon ang na-violate mo. So, kailangan mo pa yung i-message or report kay Facebook para bigyan kanya ng link mismo ng mga videos. Pero syempre, madami pang, kumbaga marami ka pang kailangan gawin bago mo karoon ng email from Facebook. So, eto talaga, kaya mahirap siyang solusyonan. Yun talaga mga pinoproblema ngayon sa ibang mga content creator. So, eto na nga, kung meron kayong na-receive na unoriginal content or limited unoriginal content, kailangan nyong i-check or i-double check lahat ng mga videos nyo sa long form videos at saka sa video reels. I-check nyo yan kung meron ba kayong mga videos na hindi sa inyo. Ang payo ko sa inyo, talagang burahin nyo na yan. Huwag kayong manghinayang kung malaki na ang views niyan dahil yan po ay nakaka-apekto talaga sa inyong profile. Kaya kung gusto mo talagang ma-monetize or yun talaga yung purpose mo, kailangan mo i-remove yan. Okay? So, linisin mo muna lahat ng mga videos na pakiramdam mo ay suspected mo na meron siyang unoriginal content, hindi sa'yo, yun nga, yung mga watermark, yung music, tapos eto pa, yung remix ba ay posible bang maging unoriginal content? Yes, pwede po siyang maging unoriginal content dahil yun po ay kinuha nyo lang din. Or ang magiging music kasi niyan, ang magdadala talaga doon sa videos is yung niremixan mo na profile. Okay? So, ibig sabihin, hindi talaga sa'yo yan. So, once na magkaroon ng violations doon sa kabilang or sa mismong may-ari ng music, talagang maapektuhan ka rin. So, kailangang ingat-ingat din sa pagre-remix. So, yan po, ito pong lahat ng mga sinabi ko is naririnig ko lang din or nakukuha ko kay Sir Jose
Opaw. Ayan. Sobrang galing nun gumawa ng mga technical tutorials. Kaya doon tayo talaga nanonood ng kanyang mga tutorials dahil alam naman natin talaga na legit. So, pasensya na ka na, nabubulol na ako. So, ayun na nga, diba, sa limited unoriginal content. So, ito ang gustong marinig talaga ng iba. Paano nga ba ito tanggalin? Okay? So, sa paano ito tanggalin yung unoriginal content, eto, may papanoorin tayong videos from Miss Jeng Gutierrez. Ayan. Siya mismo ang, kumbaga, talagang ginawa niya ito sa kanyang profile or sa kanyang account. So, ibig sabihin nun, true experience talaga ito. So, legit talaga siya. So, ito, pakinggan natin at panoorin nyo talagang buo ito para malaman nyo kung paano ma-solve yung problema nyo about sa unoriginal content or sa limited unoriginal content. Okay? So, ito yung kay Ma'am Jeng Gutierrez. So, panoorin natin. Lalagay ko dyan sa screen para makita nyo. Trending na itong tutorials na to. Saka, isa pa, ito din yung pinagbasihan ni Sir Jose Opaw para sa kanyang ginawang tutorials or para sa kanyang paliwanag, yung bago niyang upload ngayon. Kaya, legit talaga to, as in, totoo talaga. Ito na, panoorin na natin. By the way, maraming salamat Ma'am Jeng Gutierrez dahil talagang napaka-legit ng tutorials mo at alam kong marami kang matulungan dito sa ginawa mong tutorials at syempre, more tutorials po para marami pa tayong matulungan na ibang mga nangangailangan ng sagot about sa kanilang mga profile or sa kanilang account, sa mga problema. So, eto na, panoorin na natin. Paano mawala ang unoriginal content violations dito sa ating profile account? So first step guys, ay screenshot mo muna ang violations mo and then next, pupunta ka dito sa iyong menu. Then review mo ang profile mo and then click 3 dots and then copy mo ang link ng profile mo. And then next, i-back mo lang, ayan, isang back pa. And then i-click mo ang creator support. Then click monetization and then click making money with stars and then click stars on FB Reels. Then scroll down and then click contact us. Diba? So, sundin nyo yan. I-paste mo na dito yung link ng profile mo na kinabi natin kanina. And then dito sa type of issue, i-enable mo lang ang demonetization and appeals. And then dito sa choose files ay upload na natin yung screenshot ng ating violations kanina. So, ayan, hanapin lang natin yung screenshot. Then, after niya, na-i-press mo lang itong send. So, ganun lang ang gawin natin, guys. So, after 6 days, ay balik ka sa iyong menu. Ayan, check natin. Then, next, pindutin mo ang professional dashboard. And then, scroll down. Tapos, pipindutin mo itong profile recommendation. Ayan, and then next, pupunta ka dito sa monetization. Ayan, kung mapapansin nyo, guys, ay wala na yung aking unoriginal content violations. Try dito guys, baka sakaling mawala na yung mga unoriginal content nyo. Kung may natutunan ka. So ayan, ang galing 'di ba? So yun nga, based sa sinabi ni Ma'am Jeng, kailangan niyang i-screenshot yung profile nyo and then kailangan niyang i-copy link yung links ng profile nyo para yun yung i-attach or isama mo doon sa report. Okay? So yun yung ilalagay mo doon and make sure after before scroll down, tapos pipindutin mo itong check natin. Then pindutin mo ang professional dapat. Pindutin mo ang professional, ay balik ka sa iyong, so after 6 days ay balik. So yan, after 6 days balikan mo yung profile mo and then mawawala na daw yung unoriginal content. O di ba, grabe. Napaka galing nito ni Ma'am Jeng Gutierrez. Thank you so much Ma'am Jeng dahil marami ka talagang natutunan natulungan dito sa yung tutorials. At alam ko viral na ito mga best, na sa na to 50k plus na ang views ng kanyang videos. So maraming salamat sa iyo. So ayan, kung nanonood kayo sa video ito, sundin nyo ang payo ni Ma'am Jeng. Gawin nyo yung step by step na tinuro niya sa atin para mawala agad yung mga unoriginal content nyo. So,
madadagdag ko lang din doon, make sure din na, yun nga, linisin nyo muna lahat yung dapat nyong tanggalin doon sa mga videos nyo bago kayo mag-report, okay? Kasi pag nag-report kayo tapos meron pang mga videos doon na iwan, ganun pa rin, di ba? Meron ka pa ring violations. Kaya make sure talaga na malinis na. Okay, huwag kayong manghinayang na magbura sa mga videos nyo dahil yan po ay nakakatulong para mag-improve yung profile nyo at syempre malinis at yung monetization tools nyo ay tuloy-tuloy po, di ba? So, ingatan talaga nating magkaroon ng unoriginal content dahil yan po ay mabigat na palo ni Meta. So, yun lang. Maraming salamat sa mga nanonood. At kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mong kalimutang mag-share, mag-like, mag-follow para updated ka sa next video na aking gagawin. Yun lang. Bye-bye!